Habang binabaybay natin ang kalsada pauwi ngayon, naisip ko lang ang hirap ng buhay, no? Minsan parang paulit-ulit na lang. Trabaho, pagod, tulog, tapos problema naman bukas. Marami sa atin ang nag-iisip, pwede pa ba akong maging masaya kahit ganito ang sitwasyon ko? Yung iba, hinihintay mo na gumanda ang buhay bago ngumiti. Pero alam nyo ba na may tunay na kaligayahan ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Nakadepende ito sa kung paano natin hinaharap ang sitwasyon. May nabasa akong magandang verse sa Biblia sa Kawikaan chapter 15 verse 15. Sinasabi doon, laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Ibig sabihin, posible pa ring maging masaya kahit may mga problema. Paano? Ito ang ilang payo ng Biblia. Una, kailangan nating harapin ang sobrang pag-alala. Aminin natin, madalas tayong ma-stress sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Yung mga bayarin, yung mangyayari bukas. Sinasabi sa Kawikaan chapter 12 verse 25, ang sobrang pag-alala ay nagpapabigat sa puso ng tao. Pero ang positibong salita ay nagpapapasaya rito. Kung puro negative ang iniisip natin, talagang mabibigatan tayo. Ang Biblia ay puno ng positibong salita. Imbis na mag-alala, subukan natin magbasa ng Biblia o makipag-usap sa isang positibong tao. Nakakagagaan ng loob yun. Ikalawa, labanan ang kalungkutan. Mahirap maging masaya kung feeling mo nag-iisa ka sa laban. Kailangan natin ng totoong kaibigan. Sabi sa Kawikaan 17 verse 17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Huwag mong sarilihin ang mga problema mo. Humanap ka ng mga kaibigan na makakatulong sa iyo sa spiritual at emosyonal. Yung mga kaibigan na gagamitin ang Biblia para patibayin ka, hindi yung hihilahin ka pababa. At yung ikatlo, ang pinaka-importante, mahalin ang Diyos at ang iyong kapwa. Nung tinanong si Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos, sabi niya sa Mateo chapter 22 verse 37 hanggang 39, dapat nating ibigin si Jehovah na ating Diyos ng buong puso at mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kapag may maganda tayong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, nakakasumpong tayo ng kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo. At kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagtulong sa kanila o pagsunod sa gintong tuntunin, nagiging masaya rin tayo sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Sana ang munting pagbabike natin ngayong hapon ay nakapagbigay sa inyo ng pag-asa. Posibleng maging masaya kahit sa mahihirap na sitwasyon kung susundin natin ang payo ng Biblia. Kung gusto mo pang matuto ng higit tungkol sa Biblia, pwede kang magpunta sa aming website at may libreng pag-aaral sa Biblia. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo lahat.